Lasal State University. Doc, live kayo sa RMNDZ XL Manila, si Radyo Man Lourdes. Magandang hapon. Magandang hapon po sa inyo at magandang hapon po sa ating mga kababayan. Okay, Doc, sa tingin niyo ba tatagal at itong usapin na ito dyan po sa Iran, Israel, Amerika? Unang-una, no, dapat nating intindihin na hindi ito bago. No? Last year ho, gumamit ng dahas ang Estados Unidos at ang Israel laban ho sa Iran. Pero ang goal ho talaga nila noon is, of course, sirain ho yung plano ng Iran na magkaroon ho ng nuclear weapons tsaka ng delivery system missiles. Ngayon ho, iba ang objective ng Amerika po tsaka ng bansang Israel. Ang term na ginamit ho ni President Donald Trump bago nila lusubin ho ang bansang Iran ay regime change. Kumbaga ho, ipabaksakin ho yung Islamic regime. Nakita nga ho natin sa initial attack ng Estados Unidos, napatay ho kagad yung supreme leader ho ng Islamic Republic, si Ayatollah Khamenei, no? Napatay ho yan, talagang goal ho niyan na iba ho. Ayon ho kay President Donald Trump, tatagal ho to ng 2 weeks. Pero ayun ho yung estimate ng Amerika, alam naman ho natin kung merong sigalot, merong digmaan, it's easy to enter into a conflict, an armed conflict. Matagal ho yan, kumbaga mahirap po matagal kung tatapusin yan. Tignan ho natin kung ma-achieve ho ng Estados Unidos ang bansang Israel yung kanilang goal ho for a regime change. Okay, sa Pilipinas, tayo mga Filipino, ano po ang ating dapat na unawain sa usaping ito? Tayo ho ba'y direktang maapektuhan? Number 1, unahin po natin, langis. Hindi naman po. Kung tataas ho ng presyo ng langis, speculative ho yan. Usually naman ho, nagkakaroon ng gulo sa Middle East, tumataas ho yung presyo ng langis dahil speculative. Kumbaga, psychological ho lang ho yung impact. Pero pagdating ho talaga sa actual supply and demand ng langis, hindi naman ho talaga naapektuhan eh. Kasi ilan lang ho, kumbaga yung nakukuha na ini-export ng Iran, no? Tapos yung ilan na lang ho talaga yung langis na nanggagaling ho sa Middle East, sa mga Arab countries. Marami ho talaga na, madami ng sources kanga ho ng petroleum products. Pero doktor, yung mga ano po, other kind of products, agri at iba pa? Hindi naman ho talagang ano ho diyan, the main impact ho diyan, yung speculative impact, yung effect ho, pag nagkakaroon ng crisis sa Middle East, ang nagkakaroon ho talaga ng speculation, hinggil ho sa supply and demand ng langis. Ayun ho yung nakikita. Okay. Sa mga nakikinig ho sa atin ngayon, ano po yung pinaka dapat tutukan ng ating pamahalaan sa usaping ito diyan sa Middle East? Well, ang magagawa lang naman ho natin is watch and see po eh. Una-una, medyo kalayuan ho ang Iran. No? Pangalawa, hindi naman talaga naapektuhan yung mga vital interests ho natin, katulad ng mga OFW natin, na karamihan ho hindi naman nasa Iran, kundi nasa kapaligid na bansa. Katulad ng Saudi Arabia, United Arab Emirates, sa Kuwait ho, sa mga kalapit na bansa. Pero hindi ho talaga sa Iran. Pero Doc, hindi ho ba ito yung sinasabi, baka magkampihan ba, no? Hindi ba possible yon na yung mga Muslim countries magkampihan sa ginawa sa kanilang kapatid na Muslim country? Intindihin ho natin yung kasaysayan at of course yung type ng Islam po sa Middle East. No? Karamihan ho sa mga Arab countries, katulad ho ng Saudi Arabia, sa Iraq po, sa United Arab Emirates, ayan yung tinatawag ho nating Sunni. Ang Iran ho, naiiba yan. Unang-una ho, ang mga Iranians ho, hindi ho yan mga Arabo. Mga Indo-Europeans yan. At yung tipo ng kanilang Islam na pinapractice ho, yung tinatawag na Shia. Na naiba. In fact, matindi rin ho ang tunggalian ng mga Sunni at mga Shia. So in fact ho, sa Middle East, isolated ho talaga, culturally, religiously, and even politically ho, ang Iran. Pero so hindi ho yan. Hindi ko nakikita magkampihan ho ang mga Shia at Sunni. Okay. Dahil matagal na ho yung kanilang alitan po sa panahon pa ho nung pagkamatay ho ni Muhammad. Doon na ho nagsimula yung division within Islam. Laban ho sa mga Sunni na tinatawag nating Orthodox, tsaka yung mga Shia. Ayan ho yung brand ng Islam na pinapractice ho
ng mga Iranians sa mga ilan pa rin, mga Iraqi, so forth and so on. Okay. Pero Doc, 'di ba sabi nila naku gagantiyan kasi yung supreme leader napatay. May gantiyan. Ang tinitingnan, may mga issue, 'di ba may basis po yung Amerika sa atin? Hindi ho ba tayo titingnan ng Iran dahil may mga basis yung Amerika sa ating bansa? Ma'am, kung pwede ho kayong makorek po. Opo, Pwede ho yes, ba? yes. Doc, please, Wala please. akong basing militar ang Amerika po dito. Dapat po natin intindihan yan. Meron ho silang Enhanced Defense Cooperation Sites Okay. na actually facilities and bases ng Armed Forces of the Philippines. Pinapayagan lang natin sila gamitin yung mga ilang EDCA sites. Pero wala hong base militar ang Estados Unidos po dito. Wag ho tayong makikinig Opo, sa opo. mga ilan nating kababayan na kumikiling doon sa kabilang pangit. At Okay. ginagamit itong issue na to para mag-inflame ng mga emotions po. Okay. Wala hong base militar ang Amerika dito. Meron silang EDCA sites. Kung meron mang ginagamit na EDCA sites ho yan, hindi naman ho yan ginagamit sa offensive military operation against Iran. Kasi common sense lang ho, napakalayo ho ng Iran sa Pilipinas para gamitin ho yung mga EDCA sites for any military operations against Iran po. So, common sense lang po sa Opo. ilan nating kababayan, napakalayo po ng bansang Iran, ang Middle East natin ho. At sinabi ho ng Presidente, gagamitin lang ho yan sa defense ng ating bansa. Hindi ho yan gagamitin for any offensive military operations elsewhere. Okay. Kung gagamitin na ng Estados Unidos yan, ihingi po sa atin ng permission. Thank you, Doc, for clarification about EDCA and the basis na ito. Thank you so much po. May sinasabi ho yung ito kumakalat na naman, Doc, para malinaw lang. Naku, may mga Iranian sa Pilipinas, baka gumanti yan at gumawa ng, gulo rito. Ano pong inyo nakikita rito as security expert? Una-una ho, madami naman mong Iranians na talagang, kumbaga, kinasaya ho nila yung pagkamatay ho ni yung Islamic, yung head ng Islamic Republic. Dahil nandiyan na ho siya sa pwesto since 1989. And of course, to a certain degree ho, repressive ho yung Islamic Republic sa kapwa nila Iranian. Natatandaan po natin, nung last month, nagkaroon ho ng popular discontent, nagkaroon ho ng mga demonstrations laban ho doon sa rehimen. 5,000 Iranians ang pinatay ng sarili nilang gobyerno. So may mga Iranians dito, no doubt about it, pero tatanungin ho natin, saan po ba sila kumikiling? Kumikiling ho ba sila doon sa Islamic Republic or kumbaga, meron na silang kumbaga discontento sa kanilang gobyerno. Madami rin ho ng mga Iranians natin na hindi ho gusto yung pamamalakad ho ng Islamic Republic. Doc, sa inyo pong pinag-aaralan, mas malawak po yung alam niyo ho sa amin, gaano ba kalakas yung Iran? Malakas rin ho yung army nila nandun. Pero kasi meron unang-una ho, yung type ng gera ho to, hindi ho sila talaga makatapat sa Estados Unidos. At lalo na sa Israel, no? Natatandaan ho natin last year kung paano talaga, again, immediately napasok ng America and Israel yung air defense system ng Iran. At napatay rin ho nila madaming mga sa gobyerno ng Iran na ranking officials, yung defense ministers nila ngayon. Ngayon ho, nangyari na naman po yan. Isa lang ho yan, no? Dalawang factors ho dyan. Unang-una ho, hindi ho ganyang katindi yung kanilang air defense systems. Napapasok ho sila at most probably ho, infiltrated din yung kanilang gobyerno. Kasi paano ho nalalaman ng American intelligence at of course Israeli intelligence kung nasaan ho yung mga key leaders ho ng Islamic Republic. Natatarget ho kagad. Yung unang-unang patay ho kagad. Yung head nung kumbaga yung pinaka-consider nilang head ng kanilang Islamic Republic. Doc, meron pong tanong i-diretso ko ho sa inyo. Bakit daw, to at least masasagot ni Doc, mas alam niya. Bakit daw po lahat ng gulo ipinapasukan ng Amerika? Well, siya may kapangyarihan eh. It's a global power. Sa kanyang interest, kaya niya talaga, kumbaga, the use of force is seen by the United States as serving its interest. Ayun po, may capability ho siya and of course, sa tingin niya, siya yung only superpower in the world that has to use force every now and then. Meron bang makukuha ang Amerika sa Iran? Like, unang-una, i-dismantle ho ng Estados Unidos yung nuclear weapons program ng Iran na nakikita ho ng Estados Unidos at Israel at threat sa kanila ho.
Pangalawa ho dyan, of course, is yung Islamic Republic that has been very hostile po sa Estados Unidos, sa bansang Israel. At of course, na-prevent din ng Islamic Republic yung tinatawag natin Abraham Accord. No? Kung matatandaan po natin before October 7, 2023, dapat na ho magkakaroon ng diplomatic relations ang Israel po at ang bansang Saudi Arabia. That could have basically resolved yung long-standing cleavage or dispute between the United States and a major Arab country ho. Opo. Pero ho, pinondohan ng Iran ho yung Hamas. And of course, pinondohan rin niya yung Hezbollah. Kaya nagkaroon ho ng malaking gulo ho noong October 7. Okay. So, ang biniblame ho ng Estados Unidos at of course ng Israel, yung support ng Iran sa Hamas and of course doon sa Hezbollah ho. Kaya nagkaroon ho ng gulo. No? Madami rin hong Pilipino na patay noong October 7 po. Opo. No? Doc, Dahil nga ho doon sa ginawa ng Hamas ho. oo. Doc, sa huling tanong ko po, no, dapat na bang i-repatriate mandatory, no, yung ating mga kababayan dyan sa Middle East because of this? Sa tingin niyo po? Ma'am, no, based no sa mga experiences natin, for example, doon sa Israel. Noong 2008, nung natatandaan nyo, nagkaroon ng inpatada yung mga Palestino ho. Nag-offer ho ng evacuation yung mga kapwa natin Pilipino. Sabi ho nila hindi. They rather stay there and take the necessary risk. Kasi ang argument naman ho ng ating mga maraming kababayan ho natin, pag binalik ko sila doon, of course, doon ho may threat sila, maaari silang matamaan ng missile, mamapatay. Pero sabi ho nila, mas iti-take na lang yung risk nila na yun kasi ibalik sila dito at mamatay sila ng gutom. So, nakaano pa rin, no, sa ating kababayan, kinaramihan kasi ayaw pa rin umuwi. Tama kayo, Doc, no, yun ang kanilang reason eh. Kesa mamatay ako sa gutom, wala naman akong trabaho dyan. Natatandaan po natin, no, nung January 2020, nung napatay ho ng Estados Unidos ho, si Soleimani sa Iraq ho, no? Nagpadala ho yung dating presidente ho natin, pinadala niya ho yung BRP, I think yung BRP Jacinto. Opo. Isa doon sa mga malalaki nating barko ng Philippine Navy ho. Para sunduin ho yung mga OFW ho. Walang sumakay po doon. Diba? Opo. May bumalik ho dahil magbabakasyon sila sa Pilipinas. Pero wala hong OFW na sumakay ho doon. So nagsayang lang ho tayo ng pera. Tama. Nung panahon ho ng dating President Rodrigo Duterte. Oo. Doc, parang ganito, no? Kahit sabihin ng gobyernong, okay, mandatory repatriation na yan, mamamatay kayo dyan. Talagang walang magagawa kasi marami sa ating kababayan ang ayaw umuwi. Oo, kasi sasabihin nila, pag nandito kami, may chance kaming tamaan, no? Merong probability, no? Pero hindi naman mataas. Pero pag bumalik ho sila dito, ang kamamatay ho nila, gutom, walang trabaho. So they would rather take yung necessary risk, then return back here and of course, suffer the consequences of being unemployed. Dok, ano po ang inyong nais iparating sa ating mga kababayan? Kaugnay po sa usapin naman ito, ho Dok. tayo magpanik. Huwag ho tayo madidinig sa mga fake news na kinakalat ho ng mga ating kababayan na merong agenda ho. Hinggil ho, katulad na lang ho yung fake news na sinasabi ho, may base militar ho dito ang Opo. Amerika. Fake news ho yan. Huwag na ho natin sakyan. Madami pa silang kinakalat na mga fake news. Atakihin tayo ng Iran, so forth and so on. Na-meet siya ng bansa natin yung mga Enhanced Defense Cooperation Site. So naglabas na nga ho ng statement ang Department of National Defense. Si Assistant Secretary Pong Andulong. No? Sinabi niya, clear niya. No? So wag ho tayo makinig doon sa mga ating kababayan na may agenda at nagkakalaton mga fake news. Dok, maraming salamat sa clarification, maraming salamat sa explanation. Salamat po sa inyong mensahe, mabuhay po kayo. Thank you so much, Maraming sir. salamat din po. Salamat. At magandang hapon po sa inyo at magandang hapon po sa ating mga kababayan. Maraming salamat si Dr. Renato De Castro, security expert mula po sa De La Salle State University at profesor ng International Law Studies. DZ